Eh, Sing Karaol. ayun, okay. At gayon din sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kahapon Karaol ay ating naipangako sa ating mga taga-subaybay na kailanman ay hindi tayo napabilang sa tinatawag nilang squatting syndicates. Tulad ng ipinahayag nitong abogada ng NHA sa korte. So kahapon kasi Karaol ay dapat sana may may video conferencing yung dinidinig tong inihain nating TRO, temporary restraining order. Sa ginagawa kasi diyan pangaharas ng NHA. Ngayon hindi ko tayo nakasipot dahil alam niyang Karaol sinumpong na naman yung ating sakit. Kaya pero meron naman tayong judicial affidavit na isinumite sa korte. Bahala na ang judge dyan, kasi ang kailangan daw ay matanong ako, Karaol, kumpletong-kumpleto na yung judicial affidavit natin, ewan ko nga ba hindi nila nakikita, Karaol. Ang pinagtatalunan dito, bakit ka nagbakod? Iba yung property yan. Wala naman ipakita, namin mismo ng abogado na wala silang, certificate of title Dapat sana tapos na yan kung tutuusin, Karaol Ang hirap talaga pagdating sa korte dahil hindi natin alam yung mga prosesong mga ginagawa na hindi tinutumbok. Yun talagang issue sa korte. Ang pinag-uusapan. Kaya mo binakuran yan dahil sa iyo yan. Hindi naman sa iyo yan Wala kang pinangahawakang sa iyo yan Ayun. Dapat sana tapos na kaagad yan kung tutos inaamin na Admittance na ito mismo ng NHA lumabas sa bibig ng abogada ewan ko nga, Karaol, hindi natin alam itong mga prosesong nangyayari sa korte Bakit kailangan pang tanungin kadani sinabi na palang wala silang proof of ownership. Ayun nga, Karaol wala tapos ang ginagawang depensa ng Karaol itong abogada ng NHA, yung mga publication na inaakala niyang kasama tayo doon pangunahin yung decision ng CA yung binanggit na natin nakaraang pagtalakay. Ito yung permanent injunction na inisyu ng CA noong December 11, 2009 na hindi naman talaga tayo kasama dito sapagkat ang CA hindi sila pwedeng gumawa ng isang desisyon na wala naman doon sa cause of action ng OSG. Ano ba yung cause of action ng OSG? Hindi ba? Ulitin natin, Karaol, na ito ay pinawawalang bisa yung judgment. Yung 2009. Yung tatlong order. Yung 1997. Yun yung pinawawalang bisa. Ayun yung pinawawalang bisa. Kasi nagsampa nga ng sinasabing petition for reconstitution itong si Comang Nataliano ginamit yung existing case na noon. Yung 1357-P. Ayun ang ginamit nila. Tapos 2001, naghain ulit ng panibagong petition for reconstitution. Si Taliano, reconstitution naman ng mga iba pang mga court orders and decisions. Nandiyan na nga yung decision with compromise agreement, clarificatory order, clarificatory decision, third earliest rate of execution, possession, demolition, TCTT 408, TCTT 409, 498, OCT T01-4. Ayun nakaraul Ayun ang mga pinawalang bisa ng mga tinatawag dati ng Supreme Court, ng Court of Appeals dahil ito naman talaga ang nakahaing cause of action ng OSG. Puro kay Taliano yan Tapos sasabihin yung kasama kami dyan. Ayan ang hirap, Karaol hindi nila nabasa ang kabuuan. Nagkamali sila ng ng interpretasyon na yon. Na dahil nabasa lang nila may TCTT 408, may TCTT 409 tsaka LRC Civil Case 1357-P, nag-conclude kaagad sila na tayo yan. Ayun. Ngayon, Karaol, ayun ang mga didedepensa ng abogado ng NHA. At saka yung mga depensa ngayong ganyan ng Karaol at sinasabi tayong ay squatting syndicate. Karaol, hindi pamamaraan yan ng NHA para kayo magkaroon ng titulo ng lupa. Yung mga paninirang yan, dapat ipakita nyo
ang inyong ownership. Mhm. Yung merito ng inyong ownership dyan. Ang linaw, Karaol, inano nyo na inamin na Ayun. Kita nyo, wala silang Kahit di certificate ibig of sabihin title pala, dyan ibig sabihin pala niyan, Kadani, kahit na sabihin na natin na kasama nga sa desisyon. Kunwari lang, sabihin na natin. Ano? Oo. Hindi pa rin pala sila pwedeng mag-ari niyan dahil wala silang ownership. Ayan, Karaol, Ayun. dapat sana nakuha kagad ng judge, ha? Yung sinabi ng NHA, teka muna, wala pala kayong ownership dyan Bakit nyo binakuran yan? Ayun. Meron ng unang nakaposisyon dyan. Hindi nyo pa pwedeng bakuran. Bakante nga kung hindi sa inyo, hindi nyo pa pwedeng bakuran. May nakaposisyon, tapos may pinangahawakan dokumento. Magsapa muna kayo ng kaso. Ayun. Sana ganyan, hindi piresahan. Siyempre, nasa ahensya sila ng gobyerno, Karaol Kaya magbayad ng mga security guards katulad ng ginagawa nila ngayon. Yan ang nangyayari. Mga kahayupan nitong ahensya ng gobyernong ito. Yung mga tao yun nandyan ay ng mga hayop, Karaol. Kasi bakit? Biro mo NHA, National Housing Authority, pabahay ng gobyerno. Tapos aalisan mo ng tirahan yung mga tao nandyan na sila naman may legal na pinangahawakan, katarantaduhan niyang, Karaol. Kasi alam nila, kikita na naman sila dyan, Karaol. Ayun. Yung Karaol. Yung pangalawang depensa ng NHA na sinasabi sa ating, Karaol, itong abogada, tayo raw ay squatting syndicate. Kaya doon sa isinambitin nating judicial affidavit sa Korte, Karaol, noong nakaraang Miyerkules, ay ipiniliwanag natin ang kahulugan ng squatting syndicate. Ayun. Para lumabas, Karaol, kung sino talaga ang tinutumbok nitong squatting syndicate na ito, yung pagkahulugan nitong squatting syndicate nito. Kung Tayo squatting bang syndicate, maharigans? Kadani, kung squatting syndicate, ba't hindi nila kasuhan? Ba't hindi nila i-demanda kung squatting Kaya nga syndicate? Karaol ayun ang inaantay natin Pwede ba Ito yung nga, sabi Karaol. lang? Di ba, meron tayong sinasabi na hanggang hindi napapatunayan sa korte, walang kasalanan. Tayo, Karaol. Dapat yung Karaol, alam nyo, Karaol, manipulasyon dito, tinatawag dating National Drive against Professional Squatters and Squatting Syndicates. Kaya nandiyan ang DOJ para gumawa ng prosecution Hindi naman pwedeng sabihin mo lang na, hindi naman pwedeng akusahan mo lang na squatting syndicate na. Ayan, Karaol, hindi nila idinanta sa proseso na tayo squatting syndicate. Basta Kaya sinabi lang squatting syndicate, yun na. Ayan na. Kaya dito, Karaol, nakikita natin, ang daming kabalbalan dito sa ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno ito. Biro nyo, Karaol, 10 ahensya ng gobyerno yan, hindi sila dumaan sa tamang proseso. Ayun. Senior cut nila. Bakit? Karaol, sa ginawa natin pagsisiyasat, ito tapos na ito, Karaol. Ito nga yung sinabit natin kay Presidente Duterte. Kaya lang, hindi ko na alam kung nakarating. Pero yan, may receive ng Malacanang. Na Karaol, ay isiniwalat natin. Dahil talaga pinag-aralan natin mabuti yung naging kondito, connivance ni Federico Pascual. Kahit tingin nyo, Karaol, si Federico Pascual, yung land grabber dyan sa Orion Bataan, kasi sumulat pala rito sila si Federico Pascual, Karaol sa National Drive against Professional Squatters and Squatting Syndicates. Na tayo raw, Karaol, nalalanggrat ng lupa raw, tayo raw yung sindikato. Ayun. Binababoy pala niya yung sistema, Kadani. Oo. Binababoy, kaya pala puro lechon ang binibigay. Ayun. Kaya ito pala, Karaol, kaya pala napakahusay. Abogada ro itong nitong si Federico Pascual, si Attorney Ilaya, ang galing pala, Karaol, na maghain ng lechon. Kaya Ayan yan, pala, Karaol. binababoy pala niya yan. Kaya binababoy. Alam nyo, Karaol, nakita natin ang sabuatan kasi mismong doon sa kanilang answer, sa ginawa nating complaint, Karaol, ay ewan ko bakit sila nalito. Na sumasakop lang doon ay OCT 408. Sa area nila, ayun yung sagot nila sa atin nun Tapos, eto na ngayon, Karaol, pagkatapos nilang maipahayag sa dyaryo noong October 5, 2015, na tayo ay squatting syndicate sa dyaryo, Karaol, ay sumulat yung isang abogado. Nasa akin pa yung CP na binigay sa akin ni Attorney Publico. Ito yung nagsiyasat sa atin, taga CIDG. Daniel, pumunta ka sa itong Alam nyo, Karaol, kung anong yun, June 2016.
Ilang mga buwan na ang lumipas, mag-iisang taon na, at saka sila humihingi ng ayuda na imbestigahan daw ito, tayo, na may hawak tayo ng TCT 408. Humihingi sila ng ayuda sa CIDG. Tignan niyo yung Karaol, huli na. Bakit binaliktad nyo ang proseso? Dapat sana humingi muna kayo ng ayuda sa CIDG na una sana bago kayo nag-publish sa dyaryo na tayo squatting syndicate. Ayun. Doon natin, Carol, nakita na sinabi ng abogadong ito sa HUDCC, siya ang head ng HUDCC ng National Drive Against Professional Squatters and Squatting Syndicates. Siya ang head agency dito, Carol. Sumulat siya kay Atty. Publico na pakiimbestigahan na itong TCT 408. Ibig sabihin, Carol, pinugutan na tayo ng ulo bago mag-imbestiga. Ayun. Tingnan niyo yan, Carol, katarantaduhan niya sa buhatan na yan. Kitang-kita eh. Bakit hindi mo na kayo dumaan sa tamang proseso? Senior cut na tayo, Carol. Para tayo, i-indict na tayo isang squatting syndicate. Ngayon, Carol, gusto kong talakayin para patunayan natin sino ba talaga ang squatting syndicate. Ang Maharlikans, tayo nga ito, Carol, o ang NHA. Ayan, dito, ito ang gagamitin nating korte ngayon. Kasi dito, ang ginagamit natin dito, mga basihan talaga, mga referensya ng mga kilalang mga tao. Katulad dito si, Remedios Katunggal Balbin. Sapagkat itong libro niya, Carol, ang gagamitin nating referensya para sagutin ang katanungang, sino ba talaga ang squatting syndicates. Itong aklat na ito na sinulat ni Remedios Katunggal Balbin Carol ay may pinamagatang The Law on Squatting and Demolitions. Pero, bago natin basahin, Carol, ang ukol dito sa pakahulugan ng squatting syndicates na nakalahad sa kanyang aklat, ay atin munang kilalanin kung sino itong si Remedios Balbin. Kasi baka mga Carol, baka nagtitindalan ng taho ito Carol, Oo. Sino ito si Remedios Katunggal Balbin? Siya ay law graduate sa UP noong 1959 bilang cum laude. Hindi Carol, nakamit niya ang kanyang master degree in law sa isang graduate school sa Southern Methodist University sa Dallas, Texas noong 1966. Siya ay nagretiro bilang Professor of Business Law sa UP College of Business Administration noong 1990 pagkatapos ng 28 taong pagtuturo, pananaliksik, kasi researcher din siya, Carol, at pagsusulat ng aklat. Itong isang aklat na nga ito, Carol, ang gagawin nating referensya. Ayan, marami pa siya nagawang tagumpay sa buhay at hindi na natin ito isa-isahin pa, Carol. Ayan. Kaya, balik ulit tayo sa kahulugan ng squatting syndicates. Ito ay tumutukoy, ito na, Carol, ang pakahulugan nito, meaning, iniliwat na natin sa Tagalog para madali nating matapos itong pagtalaki nito. Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na nasa negosyong pagpapabahay sa mga squatters upang kumita o makinabang na gumagamit ng peke o gawa-gawang transfer certificates of title. Ayan ang pakahulugan niya, Carol. Ito na ngayon ang tanong natin. Tayo bang nasa Maharlikans ay nasa proyektong pagpapabahay para sa squatter upang kumita? Raul, kailanman ni isa hindi tayo nagpatayo ng bahay para sa squatter. Hindi ba ang NHA ang kilalang-kilala na nasa ganitong larangan ng negosyo, Raul? Nagpapatayo sila ng bahay, Raul, mag-a-acquire muna sila ng lupa. Pero ngayon nakikita natin, Raul, hindi sila hindi sila bumibili ng lupa. Nandarambong sila ng lupa. Siyempre, doble-doble na ang kita nila dyan, Raul. Kasi magpapatayo pa sila ng bahay. Yung bahay na yan, pinababayaran niyang, Raul. Hindi libre yan. So ngayon, ang tanong ulit natin. So dito, hindi tayo pumasok sa unang ibig sabihin ng squatting syndicate, Raul. Sapagkat kailanman, may isang bahay para sa squatter, hindi tayo nagpatayo. Ngayon, ang mga certificates of title ba ng NHA ay may pinanggalingan titulo ng lupa? Yan, Raul, Kasi dito, Raul, ay gumagamit, itong isang meaning ng Raul, isang magkakakilanlan, gumagamit
ng peke o gawa-gawang transfer certificate of title. Ngayon, ang tanong, ang mga certificates of title ba ng NHA ay may pinanggalingang titulo ng lupa? Ayon sa ating ginawang pagsasaliksik, ang mga certificates of title na pinangahawakan ng NHA ay nai-issue na walang pinanggalingang titulo ng lupa. At kung wala pinanggalingan na walang basihan ng titulo ng lupa, itong pag-i-issue ng certificate of title ng NHA, hindi pwedeng sabihin totoo ang kanilang pinangahawakan certificate of title. Ito ay bawang mga peke. Ayan, Karaol. Sapagkat ito, Karaol, dapat ka ito, atin tinalaki. Unang-una, walang titulong lupang walang titulong pinanggalingan ni Tito Karaol, sapagkat wala naman nag-file ng petisyon sa korte para may restro ang titulo ng lupa. Kaya bakante ang land registration case. Yan tinalaki natin, Karaol Titignan nyo, ang pinanggalingan ng OCT, nitong OCT 614, wala itong LRC number. Ibig sabihin, wala nag-file ng petisyon sa korte para ma-restro ang kanyang titulo ng lupa. Bakit wala nag-file ng petisyon sa korte para ma-restro ang titulo ng lupa? Wala naman siyang titulo ng lupa Kaya yan ang nangyayari, Karaol. Kung hindi dumaan sa proseso sa korte para ma-issue itong OCT 614, definitely, Karaol, ang pinangahawakan nitong NHA na under OCT 614, Karaol? Ito ay sinasabi nitong meaning ng squatting syndicate, gumagamit ng peke o gagawa transfer certificate of title. Ibig sabihin, Karaol, ang pinangahawakan ng NHA, kung meron man sila, kung sakasakali meron man silang certificate of title, dahil ang sumasakop dyan, Karaol, sa lugar na yan, OCT 614, wala pa rin. Ayun, pasok sila sa gawain ng tinutumbok na, squatting syndicate. Ayun. Ayan, Karaol, kaya sila, Karaol, takot na magsampa sa atin ng kaso na tayo squatting syndicate sapagkat katulad dito, lumalabas, sila pala talaga ang squatting syndicate. At hindi tayo, sapagkat base sa meaning, pakahulugan ng squatting syndicate, sila yung nasa negosyong pagpapabahay sa squatter at gumagamit ng mga peke o gawa-gawa transfer certificate of title. Tayo, Karaol, meron ba tayong sinasabing gawa-gawa o peking transfer certificate of title o Karaol? Meron tayong pinanggalingang titulo ng lupa. Ayun at hindi nila pwedeng gibain yan, Karaol. Kaya sapagkat, ayan, Karaol, kilalang kilala sa buong mundo yung pinanghawakan nating titulo ng lupa. Ayan, Karaol, ngayon, bukas, Karaol, itutuloy ulit natin. Ang tanong natin, bago natin tapos ito, papaano raw nila ito sinasagawa? Ito yung tanong doon doon sa pagkatapos ng sino ba ang yung mga squatting syndicates. Ang tanong, papaliwanag natin bukas, papaano raw nila ito isinasagawa. Ayan, papaliwanag natin niya sa araw ng bukas, kaya bukas makinig kayo para mapatunayan ng NHA talaga, ito ang squatting syndicates. Maraming salamat sa inyo, Karaol, at din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, maraming salamat din. Si Kadani Frenesa, at syempre, Kawili, salamat din. Maraming salamat din, Karaol, sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRJ tuwing umaga alas 5 hanggang alas 7 yung programa natin sa UGA Mamayang Panggoberno. Ben, paalala ko sa Bintado na nandito sa akin yung ID mo. Magkita lang tayo dyan sa Cruz Naligas, mamaya. Okay. Okay. Ay, susunod na. Si Doña Carmen Ignacio, si James Godio, at syempre, bukas po, huwag kayong mawawala. Babalik po ang ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan, lalo na yung mga usapan sa palupa. Yung mga ang dami may problema sa lupa. Ay, totoo yan. Talaga naman. Kaya tayo po dito sa Clean Land Title Movement, sinisika po natin na magkasama-sama at magtulungan tayo para po maisulong natin yung tamang pagmamayari ng lupa. Maraming salamat. Magandang umaga. Raul Verdudazo po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio